Nga si Bishop, ano kayang magandang title ng message na to? Although hindi alam ni Bishop kung ano talaga yung message na ano. Sabi ko, ano kayang magandang mensa? Ano kayang magandang title, Bishop? Sabi ko, is it progress under pressure? Sabi ko gano'n. Or growth under pressure? Sabi ko gano'n. Tapos, napag-agreehan namin na mas maganda yung growth under pressure. So sabi ko gano'n. And then, habang I continually meditate on the Word of God, sabi ko gano'n, nung umuwi ako, isang araw umuwi ako, nagmamadali pa akong umuwi, tapos sabi ko, Bishop, alam ko na yung title ko, hindi siya progress under pressure, hindi rin siya growth under pressure. Ano, sabi ko ganun, prize under pressure. Tama ba, Bishop? Sabi ko, it is the prize under pressure. Sabi niya, bakit? So malalaman natin ngayon kung bakit yun ang napili kong title. It is the prize under pressure. Amen? So, sa araw-araw ng buhay natin, we are dealing with so many things in life, di ba? Na talagang sobrang nakaka-pressure, di ba? Yeah. Magmula pa lamang sa trabaho natin, di ba? Sa habang nagtatrabaho tayo, dumadagdag pa, nagme-message, mga pamilya natin minsan, di ba? Yung asawa mo, mga kapatid mo, magulang mo, mga anak mo, di ba? No? Church. Tapos, minsan, pag-open natin pa ng social media, nakakadagdag pa yung politics na nakaka-pressure sa atin, di ba minsan? Tapos ito nga, naglaro pa si Alexandra Ayala. Ayan na, mag-pressure na naman tayo, di ba? So napakadami sa buhay natin minsan na nakakapagtulot sa atin ng pressure, which is, we need to deal with it, no? Pero sabi nga, in everything na mga kinakaharap natin mga ganito, we always come at the end of the day na wala naman palang may dudulot, amen, na minsan positive sa buhay natin kung if we have to carry all those pressures sa buhay natin. Minsan nagkakasakit pa tayo dahil doon, di ba? Pero while meditating the Word of God, although hindi ko pa naranasan gumamit, naalala ko ang isang pressure cooker, di ba? Ang isang pressure cooker it's very beneficial according sa mga naririnig ko, di ba? Na ilalagay lang nila, biruin mo yung karne ng bakal, tigas-tigas, no, di ba? Meron pa siyang anong tawag doon, yung gusto-gustong parte niya, Bishop, no? Yung di ba? Yung may litid. Mga litid niya, di ba? Pero ilalagay lang daw nila sa pressure cooker in 30 minutes, malambot na siya. Di ba, no? So, when you think about it, so kung ang pressure natin sa buhay, no? Kung ang pressure natin sa buhay is we just have to keep it like a pressure cooker, and then after 30 minutes, parang it gives you benefit. Napakaganda pala, di ba, no? So, pero sabi nga doon sa napanood ko, no? When we are under pressure, it means there is something behind that pressure na naghihintay din na maganda. Di ba? No, church? Yeah. Kasi pag nape-pressure ka, minsan napapangunahan tayo ng takot eh. Di ba? Nangunguna yung takot natin, paano pag hindi ko nabayaran ito? Paano pag hindi ko na-meet yung due date ko? Paano pag hindi ko naibigay yung gusto nila, yung hinihiling nila, di ba? So, nape-pressure tayo, di ba? But after na ma-overcome natin yun, di ba? Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Napakasarap sa pakiramdam din po ba, no, church? So, ganun din, no? Minsan, katulad ng isang pressure cooker, di ba? Pero alam niyo ba, na pag ang pressure cooker daw, ayun doon sa kwento kasi ni Bishop kasi nagluto daw sila sa kanilang boarding house noon eh. No? Pag binuksan mo yung pressure cooker na hindi pa lumalabas yung kanyang hangin, talagang sasabog yan. Amen. Amen, church? Di ba ganun tayo minsan? When we are under pressure, makalabit ka lang or may marinig ka lang, something na, parang madali tayong na-offend, sumasabog tayo. Amen? Yes. Di ba minsan? Paging totoo tayo, di ba? Pagka meron tayong mga bagay na hinaharap, di po ba, na nag-pressure na tayo ng gusto, sasabihin natin, pwede ba manahimik ka muna? Pwede ba huwag mo muna akong kausapin? Pwede ba saka mo na ako yayain? Saka na ako pupunta ng simbahan? Pag wala na akong problema, di ba yung mga ibang ini-invite natin, gano'n sila? No? Yes. They were yung mga iba, wala ngayon eh, di ba? Kasi bakit? Nakafocus sila doon sa pressure.
na meron sila. Kasi napipressure sila kasi 200 na lang ang pera nila for the whole month, di ba? Napipressure sila, wala na silang pagkain, di ba? No, church? Amen. Yes. Pero sabi nga dito, church, makipagbukas kayo sa akin in 1 John chapter 4, verse 4. Amen. Sabi niya dito, you, dear children, are from God. Kanino daw? From God. From God. We are from God. And have overcome them. Amen. 1 John 4:4. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Yes. Church, ito ang masarap bilang isang Kristiyano, no? Siguro may iba nagtataka, paano pa nakakapagpatuloy ang simbahan? Ilan na lang sila, di ba? Hindi na sila nakakabayad ng... Sino mo isabi sa inyo hindi kami nakakabayad? Amen? Kung hindi kami nakakabayad, wala na kami dito. Amen po ba? But we keep in our hearts that we are children of God. Yes. We Yeah. know whose children are we. Sila kaya, alam kaya nila kung kaninong anak sila. Di ba, church, no? Sabi niya you are children of God. Pasok. Amen. No? Napakasarap kaya. Yes. Sabihin yun. Di ba? Kapag you are under pressure, tapos tatawag ka sa Diyos, sasabihin mo, Lord, anak mo ko. Yes. Pababayaan mo ba ako? Lord, anak mo ko, di ba? Kapag bilang isang anak, di ba? Kanino tatakbo ang anak pagka may kailangan siya sa paaralan, pag may kailangan siya, pag may masakit sa kanya, pagka naiiyak siya, pag may nambubuli sa kanya, kanino siya tatakbuhin, di ba? Sa magulang niya, no? Di ba sasabihin niyang ganun? Ma, may nang-aaway sa akin pa, may nang-aaway sa akin. Yes. Di ba? Kasi anak mo yun at alam niya kung sino ka sa buhay niya, di ba? Yes. Kaya kung alam natin kung sino tayo sa Diyos at sino ang Diyos sa atin, malakas ang loob nating tumawag. Amen. Pero pag hindi mo alam at kung alam mo naman, ngunit alam mo rin na wala kang relasyon, tamang relasyon sa Diyos, meron ka kayang guts para tumawag sa Kanya? Meron ka kayang guts para tumawag na, Lord, ito na lang ang pera ko. Di ba? Lord, ganito pa ang pangangailangan ko. Di ba? Natatakot tayo kasi, di ba, nabuhay tayo dito sa mundo na katulad, kung dito sa mundo, di ba, kung dito sa mundo, sasabihin nila sa atin, makaalala ka lang pag may kailangan ka. Di ba, church na? Yun ang masakit na katotohanan. Yeah. Amen? Kapag nabubuhay, silent ko lang po ang aking nararamdaman. Di ba? Yun ang masakit kasi di ba? Kapag alam mo na hindi ka naman kasi sumusunod, di ba? Na wala kang tamang relasyon sa Diyos. Yun ang mahirap kapag alam mo sa sarili mo kung ano yung estado ng relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? Sabi niya, when you know that you are a child of God, then you will have peace. Amen. Yes. Exactly. Church, Yes. bibigyan ko kayo ng isang napakaganda. Ngayon ko lang napagtuunan ng pansin itong istorya na to. And kanina lang sabi ko ganun, napakaganda pala ng buhay, istorya ng buhay ni Apostle Paul. Amen. In Acts chapter 9, tingnan po natin. In Acts chapter 9, ito yung kung paano na-convert Yes. si Apostle Paul. Alam niyo ba ang pangalan niya dati is Saul. Amen. So babasahin ko ng mabilisan. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there, Found any belonging to the way, both men and women, he might bring them bound to Jerusalem. Amen. Sabi niya,
he went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found anywhere who belonged to the way, ibig sabihin, sa Panginoon, amen, whether man or woman, he might take them as prisoners to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Alam niyo ba minsan, no? Mama, tigil muna ako. Minsan, no? Sabi ko gano'n, habang wait, Lord, bakit yung iba? Kilala ka nila. Alam na nila eh. Narinig na nila yung tungkol sa Lord. Why? Bakit kaya nilang patigasin ang kanilang mga puso? Diba? Kasi if it is unbeliever or someone na hindi pa nakakilala sa Diyos, it is reasonable. Yeah. Diba? But with someone who already experienced the goodness of God, aside from nakilala na nila yung katotohanan tungkol sa Diyos. Diba? No? Ano kaya kung marinig nila mismo, sasabihin ng Diyos sa kanila, Hey, Freddy! Hey, Gina! Why do you persecute me? Sabihin ng Diyos. Diba? Kasi if we are doing, kasi during this time, mamaya ko na ituloy, during this time, si Apostle Paul nagsimula yan, siya yung mga nanghuhuli sa mga Kristiyano. Yeah. Pinapatay niya sila. Amen? Yun ang trabaho niya dati. Talagang, ano siya, persecutor siya talaga ng mga Kristiyano. Amen? Kaya, minsan, isang araw, sabing ganoon ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, why do you persecute me? When we are not doing the will of God, and we are doing against doon sa ano, when we are against the word of God, church, sabi mo, hindi naman ako nag-against, hindi lang ako pumupunta. It's the same. Di ba, church? No? Hindi naman ako nag-against, nag-absent lang ako. Amen? The same. Those are, we try to justify ourselves. Amen? Yeah, come on. No. Ngayon, ang sakit kaya, sabihan mo ka ng Diyos, Saul, Saul, kanya, why do you persecute me? Amen. Tapos sabi niya ni Paul, kasi sabi niya, who are you, Lord? Sabi niya gano'n. And then sabi niya, I am Jesus whom you are persecuting. He replied. See? So, whenever people are persecuting, amen, kasi si Saul nga, ang trabaho niya, hinuhuli niya nga yung mga nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. So, kapag kayong mga pume-persecute sa atin na nagpapalaganap, sa ating mga nagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon, amen, church, they are not just persecuting us. They are persecuting the Jesus, Lord yeah. Jesus Christ Come on. Himself. Amen. Amen. Diba, church? Yeah. See? Kaya mahirap yung magsalita ka against the people of God. Kahit pa hindi namin naririnig. Amen. Jesus Christ, naririnig niya at nakikita niya. Yeah. Amen, church? Kaya never, hindi tayo pwedeng magsalita laban doon sa mga lingkod ng ating Panginoon. Sabi niya, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now, get up and go into the city, and you will be told what you must do. See? Ang Diyos, sabi niya, pumunta ka doon sa city at sasabihin ko sa iyo kung and see, sa all the time na bukas yung kanyang spiritual senses. Nabukas yung kanyang daya, kaya nga narinig niya ang tinig ng Panginoon eh. Di ba? Pero kung hindi mo na naririnig ang tinig ng Diyos, church, delikado ka na. Yeah, you're dead Amen. already. Kasi minsan, naririnig natin but we try to ignore. Di ba? We ignore the word of God. Yes. Kasi bakit? Against doon sa sarili nating will. Amen? Against doon sa binibilang mong budget mo. Against doon sa binibilang mong time mo. Amen? Magtrabaho na lang tayo. Di ba?
may pandagdag pa tayo sa budget natin. Mhm. Magtrabaho na lang tayo, makakaipon pa tayo. Magtrabaho na lang tayo, mabibili pa natin yung mga gusto natin. Di ba? Pero ang tanong, is that really the will of God? No. Oh, amen. No? So, sabi niya dito, the men traveling with Saul stood there speechless. Amen. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him in the hand into Damascus. Diba? For 3 days, he was blind and did not eat or drink anything. Yeah. Diba? So binulag muna siya ng Diyos ng Aha. 3 araw pansamantala. Amen. Binulag siya ng Diyos. Bakit? Para hindi muna niya makita yung mga bagay na gusto ng kanyang laman na gawin. Yes. Amen. Amen. Yung sarili niyang kalooban. Amen. Binulag siya ng Diyos. Amen. So sabi niya, in Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street. See, napakaliwanag. Magbigay ng instruction ng Diyos. Napaka-specific. And Amen. Napaka-detail niya. Amen. Alam niyo ba kagabi? Hapon. May nagtatangkang pressure na pumasok sa kalagitnaan ng pagdiriwang namin ni Bishop. Bakit nagagalak kami sa mga ginawa ng Diyos? And we are celebrating in a simple way. Like, yung kumakanta kami, tumatawa kami, we are enjoying the presence of God. Amen? So we are enjoying the presence of God. And then suddenly, may nag-message. Gawin ganun, pastora, ganito, ganyan. Sabi ko, well, alam niyo, I did not fret. Hindi ako nag-react na minsan kasi, ang nangyayari sa atin, masyado tayong, anong tawag doon sa term na yun? Exaggerated. Amen. Pag nakarinig na tayo ng bad news, nakarinig tayo ng problema, agad gano'n na tayo, di ba? No? Minsan ayaw na natin manalangin, minsan ayaw na natin makitawa, minsan ayaw na natin lumabas. We just want, di ba, na ikumot na lang, kumutan na lang yung problema. Amen. And then, ngumiti lang kami. Sabi namin gamit, eto na, expected na natin to. May ginawa ang Diyos, ayaw patalo ng Diyos. Yes. Sa totoo talo na siya eh. Di ba? Then sabi ko ganun, Lord, sabi ko, I do not want to go back to that kind of thing na inilabas mo na. Kung inilabas ka na ng Diyos sa isang sigalot, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang naising balikan. Yes. At hindi naman yung kalooban ng Diyos na balikan mo yun. Mm-mm. Just to survive. Amen. Ano sabi ko gano'n, Lord, anong gagawin? And then napaka-detalye ng binigay ng Diyos na instruction. And then, nung una, totoo yun, nag-alinlangan ako, pwede ba yun? Parang ang hirap naman. Parang kung ako mismo yun, parang ang hirap namang tanggapin yun. Sabi ko, nagkaroon ako ng alinlangan. And then, sabi, it struck me, sabi ko gano'n, ang Diyos na eh, yung nag-instruct, bakit ako matatakot? Sabi nga, all with God, all things are possible. Amen. Kahit sa paningin natin, imposible mangyari yun. So ginawa ko yun, hindi ko mahantay yung tao. Sabi ko, ganito ang gagawin natin. Sinabi ko, ngunit nakita ko 22 hours ago pa siya last online. Sabi ko, madi-delay. Pag alam niyo, pag may instruction ng Diyos, Yes. at hindi natin ginawa agad, we miss an opportunity. Exactly. Di ba? Kaya do not delay. Sabi nga, delay is disobedience. Amen? Delay is disobedience, church. Kapag ka may sinabi ang Diyos sa iyo, amen, agad-agad gawin. So, hindi ko na inantay na mag-online yung sabi ko, gumawa na ako, ginawa ko na yung pinapagawa ng Diyos. I said, praise the Lord. Yes, agad ang sagot. Amen. So, nakatulog kami payapa kasi natanggap ko na yung kasagutang yes. Amen. Di ba, church? So, katulad ni Saul, sabi niya gano'n, go, sabi niya, on straight street.
Mm-mm. Di ba? Go down sa straight street. Mm-mm. Tumid ba yung nilalakaran natin, church? Come on, yeah. Straight street. Sabi niya, Mm. wag sa ligo-ligong street. Mm. Amen. Dumaan ka. Pumunta ka doon sa tamang daan. Yes. Sinabi ba yan sa Tagalog dyan? Di ba yung sino mo yung Tagalog dyan? Amen. No? Yes. And ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Amen. Church, Lord, kasi bakit? God wants to restore yung paningin ni Saul, hindi lamang literally. Yes. Kundi lalong-lalo na spiritually. Para mabukas yung kanyang mga mata sa tama at sa katotohanan. Amen? Yes. No? So sabi niya, Lord, Ananias, ito na yung pressure na sinasabi ko. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. Yeah. Sabi ni Ananias, Lord, alam ko na yung background niyan. Mamamatay Kristiyano yan. Mm-hmm. Sabi niya gano'n, marami na akong narinig. Di ba, church? Huwag tayo pumunta sa simbahan na yan. Marami na akong narinig dyan, tungkol dyan. Di ba? Sabi niya gano'n. No? And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Sabi niya gano'n. Amen. But the Lord said to Ananias, ito na naman, nag-usap na naman ng Diyos, go, this man is my chosen instrument. Grabe, church. When God called you, choose you, appointed you, and anointed you, di ba? Kahit ano pa ang maging tingin nila sa iyo. Yeah. Amen. Sabi niya, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Diba? No wonder, di ba, church, na dumadaan tayo minsan sa napakaraming mga pressure, di ba? Because God wants to carry out Yeah. His plan sa buhay natin upang sa dami ng pressure na ating pagdadaanan, ang Diyos ay mag-glorify. Paano mag-glorify ang Diyos? Kasi sabi nga, di ba, hindi sa sarili nating galing, kundi sa galing ng Diyos. Yes. Amen. And people, and we can testify, di ba? We will going to testify yung ginawa ng Diyos. So, paano nakapag-stay pa sila doon? Di ba? Paano natapos nila yung kontrata doon? Di ba? Paano nilang nabayaran yung ganong kalaki? Di ba? Kasi it is not sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, kundi ng Diyos. Amen. So sabi niya, then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. So sa mga susunod dito, kung itutuloy natin itong basahin lahat ito, church, alam niyo, napakaganda. Kasi bakit? Yung mga disciple mismo ni Jesus Christ, no, nagkaroon siya ng pagdududa at alinlangan sa Kanya. Yeah. Ayaw nilang maniwala. Ganun kasi, kung titingnan mo ang pamantayan ng tao at ang pamantayan ng Diyos, napakataas ng standard ng tao. Di ba? Napakataas ng standard ng tao, di ba? Halimbawa, ang isang tao galing siya ng kulungan, no? Habang buhay, ang tingin nila sa iyo ay preso. Habang
Habang buhay ang tingin nila sa iyo ay magnanakaw. Habang buhay ang tingin nila sa iyo ay manggagansyo. Habang buhay ang tingin nila sa iyo ay mamamatay tao. Amen? Pero sa Diyos, nakita niyo ba? When Kung God paano breaks siya the pa wind, ang pinili ng Diyos. Amen? Kaya naman alam niyo, church, hindi yung pressure na yun ang nagpigil kay Apostle Paul para makakilos ang Diyos sa buhay niya. Instead, pumunta siya sa mga hindi naaabot. Amen? Kaya ayaw kasi ng Diyos na yung kapwa lamang natin. Alam mo na na alam na nila ang tungkol sa Diyos. Exactly. Amen? Pumunta ka sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Pumunta ka sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng tungkol sa Diyos. Amen? Nakakalayo ka, baka ang pamilya mo hindi pa nakakakilala sa Diyos, hindi pa tumatanggap sa Diyos. Amen? Church, baka ang kapitbahay mo hindi pa kilala ang Panginoon. Amen? Sige nga, nakakasiguro na ba tayo na ang ating mga pamilya ay ligtas? Have you ever shared the Word of God to them? Amen. Minsan, no, sa kanila pa tayo nag-aalinlangan. Kasi bakit? Natatakot tayong pagtawanan nila tayo. Natatakot tayo, amen, na they will be against us. Amen po ba? Pero napakasarap, alam nyo, throughout Judea, sabi nga niya dito, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace. It was strengthened and is encouraged by the Holy Spirit, and it grew in numbers, living in the fear of the Lord. Ito yung naging instrumento kung paano lumago ang Kristyanismo doon sa buong Jerusalem. Yeah. Amen. Church, kung tayo ganito yung ating gagawin, imbes na mag-focus tayo sa mga bagay na nagbibigay lamang ng pressure sa atin, wala tayong magiging doon. Amen. Bagkus, sabi nga, we need to fix our eyes unto the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. At lagi nating tandaan, sabi niya, greater is He that is in us than he that is in the world. Amen. Kasi napakasarap. Sabi nga, do not wait your whole life na maging maayos ang lahat para kumilos. Amen. Saka na po ako magjo-join pag maayos na ang lahat. Saka na po ako magjo-join pagka wala na akong iniisip. Saka na po ako magjo-join pag natapos ko na itong ginagawa ko. Saka na po ako magjo-join. Diba, church? Life is a cycle. Hindi mauubos yung pinagkakaabalahan mo. What you need to do is you make a decision. Make a choice. Amen. Desisyonin mo na manatili sa presensya ng Diyos. Desisyonin mong maglingkod sa Panginoon. Desisyonin mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Desisyonin mong ibigay ang para sa Diyos. Tamang oras, tamang lahat. Amen. Church, hindi po pwede. You cannot let pressure paralyze you. Amen. Kasi doon tayo minsan na-froze di ba? Na-freeze tayo doon sa sa pressure, di ba? We get paralyzed, hindi na tayo kumikilos. Hanggat nagpapayakap ka sa pressure, di ba? Hindi ka talaga makakakilos. At hindi ka makakalabas kung nasaan ka man ngayon. Amen? We can always find excuses. Di ba? We can always find a reason. Di po ba? Para manatili dyan. At tuwang-tuwa ang demonyo dyan. Tuwang-tuwa ang demonyo sa ganyan. Kasi yan ang trabaho niya di ba? To steal your relationship to God, to steal your time to God, to steal your devotion to God, to kill, and to destroy. Amen. To destroy yung nasimulan mo relasyon sa Diyos. To destroy yung, yes, totoo that your calling is irrevocable, but faith without action is dead. Amen. Church, minsan napapangunahan tayo ng takot. Pero sabi nga,
fear is the beginning of something bigger. Mm. Di ba? Kailangan ma-overcome mo yan. Amen? Paulit-ulit na lang. Amen? Minsan, gusto natin sumuway sa Diyos dahil akala natin, alam natin kung ano yung tama. Kagabi nga, niremind ng Lord si Jonah, di ba? Jonah, nung inutusan siya ng Diyos, na pumunta sa Tarsis, no? Para Nineveh. sa Nineveh, para ipampahayag ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Dahil ang mga tao doon, masyado na silang na-focus sa mga bagay-bagay na kinapepresyuran nila. At sabi ng Diyos, pumunta ka doon at sabihin mo, gugunawin ko ang Nineveh. Yeah. Amen? Pero si Jonah, ayaw niyang gawin yun. Kaya nga kinain siya ng malaking isda eh. Tingnan mo ngayon kung nasa ka, baka mamaya nasa tiyan ka na naman ng isda. Amen? Paikot-ikot lang dyan, nakakulong lamang dyan. Amen? Church, nagpakain na naman tayo sa isda, paulit-ulit na lang. Amen? Kasi bakit? Akala ni Jonah mas alam niya yung tama. Amen? At akala niya wala ng pag-asa ang Nineveh. Amen? So pumunta siya nung na-realize niya yung kalooban ng Diyos. Dahil na-pressure siya sa pinapagawa ng Diyos. Sabi nga ni Bishop, bakit ang dadaldal ninyo, pero bakit hindi kayo makadisipulo? Amen? Bakit hindi nyo gamitin yung kadaldalan nyo sa paghahayag ng salita ng Panginoon? Which is true. There's a point, diba? Magaling tayong magdaldal pagdating sa ibang bagay kahit nga pinakamalalim na sikreto ng buhay natin, nakukwento natin eh, di ba? Di ba? Minsan sa kadaldalan natin, kahit mga bagay na dapat di natin dinadaldal, kahit natapos kang dinaldal ang buhay mo, buhay naman ng ibang dinadaldal mo. Amen, church? Di ba? Bakit kaya hindi yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, ang idaldal natin para marami ang makarinig? Amen? Kailangan utusan natin. Amen? Utusan natin yung ating sarili na gawin ito. Dahil kung hindi, sabi nga, when we fix our eyes on Jesus, no, He is the perfecter of our faith. Makikita yun in Hebrews 12:2. Amen? And when that faith, pinag-init natin siya, pinag-alab natin siya, doon mawawala yung takot natin. When we know kung kanino tayo naglilingkod, sabi nga we do everything for the Lord. Hindi natin ginagawa itong bagay na to just to please ourselves. Amen? Pag alam mo kung kanino mo ginagawa yung paglilingkod mo sa kanyang gawain, hindi ka mapapagod. Exactly. Hindi ka matatakot. Hindi ka magpapapigil. Yes. Amen, church? Hindi ka magpapapigil eh. Amen? At alam mo that your work, higit sa lahat, will be rewarded. Amen. Masarap magtrabaho pag alam mo may reward, di ba? Pag alam mo na wala kang makapalang sa ginagawa mo sa isang bagay, hindi ka talaga gaganahan kung maggawa. Amen? Sinong nagtatrabaho sa inyo na hindi naghihintay ng sahod? Meron ba? Siyempre, hindi kayo magtatrabaho, di ba? Kung wala kang sahod sa employer, pag hindi nga sa sahod, yung na-delay nga ng 3 araw, nakakawalang gana na di ba? Tama po? But when you fix your spirit, your faith that God will going to reward you and He will going to reward you greatly. Yes. Yun ang sinabi niya Amen. Gaganahan ka. Amen. Nagtataka ako, bakit alam ng iba na kapag nag-overtime sila, di ba, may bayad sila, no? So they are very excited about it, dun sa bayad ng OT. Bakit? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na ang Diyos ay kaya silang i-reward. Yeah. Amen? Kasi kung alam nila, hindi nila ipagpapalit yun. Amen. Sabi nga, di ba sa kanta? Yeah. Di ka pagpapalit, di ka pagpapalit, di ka pagpapalit. Ang presensya ng Diyos, ang presensya ng Diyos, di ka pagpapalit. Yes. Wala nang hahanapin pa. Bakit?
sigurado ka. Di ba? Yeah. Pag sigurado ka, ibig sabihin sigurado ka sa relasyon mo sa Diyos. Amen, church. No? Hallelujah, Jesus. Anyway, sabi nga, we are all running this race individually. Yeah. Amen. Sabi in 1 Corinthians 9:24, do you know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in a such a way as to get the prize. Dito sa mundong ito, di ba? Di ba? Sabi niya dito sa mundong ito eh. Di ba? 9:24. Sabi niya, di ba? Sa isang, ano sa Tagalog ang race? Karera. Salamat. Buti na lang meron tayong malalim lagi ng Tagalog. No? So, sa isang karera, totoo yun, di ba? Nanonood ba kayo ng laban ni Alex? No? Diba? So, sa isang laban, lalong-lalo sa karera, no? Iisa lang yung makakakuha ng premyo. Amen. Pero sa Diyos, hindi siya nauubusan ng premyo. Ang tanong, are you in the race? Baka naman nag-a-assume ka na meron ka prize at the end. Eh, hindi ka naman tumatakbo. Kaya. Hindi ka naman kasali sa karera. Audience ka lang tagapalakpak. Come on. Audience ka lang tagapaloob. Palagay mo, may premyo ka. Wala. Siyempre wala, di ba? You need to be on the race. May kaya nga doon, nagamit ko na itong illustration na ito noon. Meron yung marathon, di ba? Marathon. Tapos, may nakarating na sa finish line, di ba? O, di panalo na siya, di ba? Tapos may isang runner, di ba usually pagka, 5, ito, 4 na lang. Apat, tumatakbo. O, nakarating na siya sa finish line. So, yung iba, aalis na sila kasi may nakakuha na ng premyo, di ba? Pero yung isang player na to, tumakbo pa rin siya hanggang sa finish line. Tapos sabi nila gano'n sa kanya, ay, tama na, may nanalo na. Bakit tumatakbo ka? Tapos ang sabing gano'n, matanda yun matanda. Sabi niya, why did you still run? Tapos sabing gano'n ng matanda, I did not join the race. Sabi niya gano'n, para tumigil lang. I ran the race to finish the line. Exactly. Diba? Yes. Tumakbo ka? Yes. Di ba sayang yung pagod mo? Tumakbo ka, hindi mo tinapos? Tumakbo ka hanggang simula lang. Ano naman kailang simula ka kaya? Church. Although God is a God of many chances. Pero hanggang ganyan ka na lang ba? Kaya, puro simula. Di ba? Nakakahiya. Walang katapusan. Nakakahiya sa sarili mo na lang. You will never achieve anything. You will never finish the race. Kung hanggang simula ka lang, hanggang kalagitnaan ka lang. Because we were called to finish the race. Yes. We were called to win the prize. Yun ang gusto ng Diyos. At yun ang isang totoong naglilingkod sa Diyos. Yeah. Diba? In difficulties, you need to run. Diba, church? In hard time, you need to run. Nakakahiya. Diba? Nakita mo yung mga iba, ang tagal mong nauna kaysa sa kanila. Ang layo na ng nalakad nila, di ba? Pero ikaw, nasa starting line ka pa rin. Church, let's try to assess ourselves. Yeah. Amen. Masarap kayang sabihin na I have fought the good fight, fighting with a good fight of faith. Amen. Ang sarap-sarap kaya sa pakiramdam. Amen. Alam nyo, hindi lingid sa inyo na nabago lahat ng routine ng trabaho ko. Which is napakaganda yung simula, wow. Parang nakakatakam naman itong trabaho na to. Cooking, cleaning lang, tapos na, ganda na, di ba? Pero nabago ang lahat. Minsan, nandun ako sa pressure, minsan, ang lakas-lakas ng ulan, may dala-dala akong pinamalengke, may karga akong batang tulog, di ba, church? No, ang hirap-hirap kaya, tapos hindi pa ako kumain. Amen. Halos mahimatay ako sa daan. Pero iniisip ko yung batang karga-karga ko. Iniisip ko, kailangan magawa kong tama itong trabaho ko. No?
Kaya magawa ko ito. Nandun na kami sa gitna ng daan kasi malayo-layo pa yung lalakarin namin papasok sa amin. No, hindi ko nabasa yung mga message ng amo ko dahil nakafocus ako sa trabaho ko na pwede naman pala na kaming sunduin, mag-taxi or something na gano'n. So karga-karga ko talaga. Sabi ko, tumigil ako. Totoo ito. Tumigil ako, nanalangin ako. Lord, sabi ko, bigyan mo ba ako ng konting lakas? Maiuwi ko itong batang ito. Dahil tulog siya. Ang lakas ako na may karga pa akong payo. Imagine niyo yung itsura ko. Diba, church? No? Mangiyak-iyak ako. Sakit-sakit ng likod ko. Pagdating namin ng bahay talaga, may dala pa akong yung bag na ano. Tapos talagang paglatag ko doon sa higaan ng bata, yung likod ko talaga gumano na din. Hindi ko alam, nakaidlit din pala ako. Tapos alam niyo ba, talaga, sabi nga ni Bishop, surely, nire-review nila ang camera. Wala sa isip ko yun eh, yung may camera na yun eh. Hindi ko pinapansin. Alam niyo, yung mga angka, hindi nila alam kung anong gawin nila just to give me a reward. Di ba, nung nakaraan na nag-increase sila o bigyan, just a small token, just to let you know that we appreciate your effort. Di ba? Tapos itong sunod na naman, pinagpipilitan nila, we will book you a massage. Sabi ko, no. Wag. Sabi ko, gano'n, hindi na kailangan. Tapos ayaw lang, sabi nga niya, amo ko laki, okay, I will think about it. Alam mo ito ang masarap pakinggan eh. Sabi niya, hindi ako papayag na wala akong maibigay. Lord, sabi ko, how much more pa kaya ang Diyos? Yeah. Yung nakita niya, yung pagpapayag mo, reward mo. yung hirap mo, yung talagang you are suffering para mapanatili mo yung relasyon mo sa Kanya. Di ba, church? At pinangako niya yun eh. Di ba? That He will reward us greatly. Amen. Kaya naman yung Friday, lumabas ang mga amo ko. Pagbalik nila, umalis na nga ako eh. Hindi ko nahihintay. Although alam kong dating sila nasalubong ko sila. Here, take this. Kaya sabi ko nga kay Sister Yen eh, agahan mo para mag-Starbucks tayo. Eh, na-late siya. Na-late siya, hindi tuloy siya naka-Starbucks. Amen, church. Alam niyo, kung dito pa lang sa mundo, di ba? Yung reward lang ng tao, masarap nang i-enjoy. How much more pa kaya? Yung reward ng Diyos, yung sabi ganun ng Diyos, that you will receive the crown of life. Pagdating ng panahon, di ba? Yung mga dati nagpe-persecute lang sa'yo, nakamangha na lang sila sa'yo habang ikaw ay kinukurunahan ng ating Panginoon. Ang sarap-sarap kaya nun, church. Come on, yes. Diba? Come on. Diba? I'm in the Spirit of God. Napakasarap kaya. Because yun, alam mo, masarap i-enjoy yung alam mong pinagpaguran mo. Amen. Diba, church? Yung alam mong totoo, yung ginagawa mo. Ito rin yun eh, kasi may mga gumagawa, ginagawa nila yun just to show. Amen? Pero pag ginagawa mo yun sa puso mo, yung buong loyalty mo at ano mo sa Panginoon, God will surely reward you. Amen. Di ba kayo nagtataka paano nakakabayad si Bishop sa renta natin? Amen? No? Mga magtataka ka na lang, binabayaran mo, may pera ka, di ba? Magtataka kang gano'n, no? Of course, I have God. Yeah. Amen? Church? Alam nyo, God did not call us para lamang tayo tumigil sa kalagitnaan na talo tayo. Natakbo yun. Amen. Sabi ko nga, nung pumunta tayo dito sa abroad, di ba? Dala-dala natin ang ating pangarap na uuwi tayo mas maginhawa. Uuwi tayo, di ba? Hindi ka naman siguro nangarap na mag-abroad para pag-uwi mo. Di ba may nakikita ako sa mga social media eh. Sabi niya ganun, nag-abroad para mabayaran ang utang sa Pilipinas. Nung nasa abroad na, may utang na siya sa Pilipinas at sa abroad. Di ba? Hindi ganun. Hindi ganun ang plano ng Diyos sa ating church. Amen? Church? At lalong-lalo na hindi ka nag-abroad para umuwi na bangkay. Di ba? Come on. We are working to live, not living to work only. Di ba? Yeah. Not working to die. Amen, church.
Kaya masarap, di ba? Sabi niya in 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yeah. Amen. Masarap kayo. O, kumusta naman yung, kumusta naman yung marathon? Eto, natapos ko naman. Ang masakit. Ay, hindi ko na tinapos. May nanalo na. Di ba? Talo ka. Di ba, Charles? Yeah. Di ba, Charles? Yeah. I remember, alam niyo, hindi kayo maniniwala sa akin, pero nag-join din ako ng Milo Marathon, o, di ba? Hindi man ako nakakuha ng medalya, pero natapos ko. Hindi ko nga alam hindi ko nga alam, natapos na pala eh. Di ba? Basta kami, tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang makarating kami sa finish line. Amen. May mga kasama ako nung talagang magagaling sila, mabibilis silang tumakbo. Tapos, nung nagkita-kita kami kinabukasan sa school, sabi, hindi na tayo nagkita, anong nangyari sa'yo? Wala na nagkawalaan na yung mga tao, kaya umuwi na lang kami. Ha? Tapos sabi niya gano'n, kayo, sabi niya, may mga t-shirt kaming Milo Mara, may proof. Meron kaming proof, nakasali kami doon sa mga tumakbo. Amen? Kasi bakit? Doon pala sa dulo, yung mga meron silang mga t-shirt na pinamimigay sa mga tumakos. Amen? Ikaw lang ipapakita mo. Later on, hindi, pagod na ako. Masakit pa ako eh. All you present are excuses. Pagdating kaya, nahaharap tayo sa Diyos. Anong ihaharap mo sa Diyos? Akin nga yung listahan. Tingnan mo yung listahan. Excuse number 1, Lord, nag-OT ako. Excuse number 2, Lord, wala akong budget. Excuse number 3, masakit ang katawan ko. Puro excuse na lang ang laman ng record mo. Sabi niya, excuse me, you do not belong here. Yeah. Di ba, church? Yeah, so Masakit. Excuse me, you do not belong here. Yeah. Amen. Church. God will deny you. Hindrances, they are inevitable. Hindi mo mapipigilan yan. Pero nasa iyo kung magpapapigil ka. Amen. Amen? No? Minsan, yung mga bad habits na lamang natin. Amen? Kasi mas gusto na nila, dito na lamang tayo. Di ba? Church? Alam nyo, hindi naman tayo nagmamadali. Amen? But in every step of faith na ginagawa natin, in every progress is an achievement. And every achievement symbolizes our growth. Amen? Na ikaw ay lumalago. Amen? Hindi ka nabubunsay. Amen? Pero, aside from progress, minsan kasi natutuwa na tayong may konting progress na tayo eh. Okay na ako dito. Sige, okay na itong tricycle. Sige, okay na itong maliit. Di ba? Cheers. Progress is good. Growth is very good. But the price is the best. Amen. Yes. Hallelujah. And we are called to win the prize. Rise. We are not called para lamang magkaroon ng konting progreso. We are not called para lamang mag-grow. Di ba? Ang halaman, nakakatuwa na pag lumaki di ba? Pero pag lumaki siya ng lumaki at walang bunga, hindi nakakatuwa. Amen? Exactly. Kaya tayo ay tinawag ng Diyos, hindi lamang para lumago. Tinawag tayo ng Diyos para mamunga. Amen. Tayo'y tumayo sa presensya ng Diyos.